Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah al-qiyamatus sughra, tiyatalaki pa rin natin yung mga tanda na nangyari na, maliliit na tanda na nangyari na maaring patuloy na nangyayari o mauulit sa hinaharap o paulit-ulit na nangyayari. Ngayon ang panghuli sa mga tanda na ito, insyaallah, syurtatu akhiriz zaman alladina yujliduna nas. Kabilang sa mga tanda na ito na actually maaring patuloy ito na nangyayari mula noong una pang panahon at nagpapatuloy ngayon at magpapatuloy hanggang sa dulo ng panahon. Yung syurta sa dulo raw ng panahon. Anyway, ang time ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dulo na rin talaga ng panahon. Kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo ay tanda ng pagdating ng araw ng paghukom bilang huling propeta. So ang syurta daw o yung mga pulis o mga pangalaga ng kapayapaan sa mga bayan, sa mga lungsod, sa mga estado. Ang mga ito raw ay magiging mapang-api, sukdulan, lalatiguhin nila yung mga tao. Sasaktan nila ang mga tao, ang mga pulis na ang kanilang layunin ay ang maglingkod sa mga tao at magprotekta sa mga tao. Sila pa ang mga api sa mga tao, sukdulan, lalatiguhin nila, sasaktan ang mga tao. Sinasabi, yukthiru dhulmu fi akhiriz zaman. Dadami ang pang-aapi sa dulo ng panahon. At ang pang-aapi na ito, pang-aapi sa mga karapatang pantao, unang-una sa karapatan ng tao, sa kaniyang relihiyon, yaman, buhay, pag-iisip, sa kanyang karangalan, sa kanyang salinlahi. At pang-aapi, siyempre na pang-aapi na, kumbaga, pananakit o kaya ay pagpapahirap, pagdudulot ng pasakit sa mga tao. Hatta inna ar-rajula alladhina yuwakkalu ilayhimul qiyam alal amni warad'i adh-dhalimin yufsidun. So napakatindi raw ng kasamaan na ito ng kawalang katarungan o pang-aapi sa dulo ng panahon na mangyayari na kahit yaong mga tao na itinalaga sa kanila ang trabaho ng pangangalaga sa seguridad, pangangalaga sa kapayapaan o pagpigil sa pagkakatupad sa mga krimen, sila na mismo ang nagpapakalat, nagpapalaganap ng kasamaan. At nalalaman natin yan. Kumbaga na-experience pa natin ang ilan sa mga ito. Na yung mga politiko mismo, actually itong tinutukoy ditong syurta, maaring hindi yung mismong pulis lang. Maaring ito yung mga sundalo, maaring ito yung mga tanod o mga politiko, mga bodyguard nila, basta sino man na nasa katungkulan ng kanilang layunin ay ang pangalagaan ng mga tao, pero sila pa ang nangaapi sa mga tao at nananakit sa mga tao. Kabilang ito sa mga tanda ng pagdating ng araw ng paghuhukom. فَإِذَا بِهِمْ يَتَحَوَّلُونَ إِلَى ظُلْمَةِ يَجْلِدُونَ ظُهُورَ الْعِبَادِ بِسِيَاطِهِمْ. Na itong mga mapang-api na ito na mga tao na nasa posisyon ng pangangalaga sana sa mga mamamayan, sila na ang mga nagiging mapang-api. At sila ay sukdulan na lalatigo sa likod ng mga tao sa pamagitan ng kanilang mga latigo. Wahada kathirun masyahidin fi diyar al-Islam al-yawm. At sinabi ni Sheikh Rahimahullah na ito isang bagay na madalas na masasaksihan sa mga bansang Muslim sa panahon ngayon. Hindi niya na binanggit yung kuffar kasi
Kung yung mga Muslim ganito, lalo na ang kuffar, mas masahol sila sa mga Muslim sa pang-aapi. Dahil yung mga kuffar, ginawa na nilang paraiso ang dunya. O yung Muslim, maaaring ganun din, ginagawa nilang paraiso ang dunya, na dahil dito, nakakakita sila ng kaligayahan na ang ibang tao ay kanilang inaapi o inaalipin o sinasaktan. Nalala ko nga minsan yung isang quotation, sa sobrang kasamaan daw ng mga tao, hindi na sila masaya sa pagpatay lang. Hindi na sila masaya na pumapatay lang sila. Si Seijiro Hiko ang nagsabi nun. Hindi na masaya yung mga masasamang tao na pumapatay lang sila. Kaya nag-imbento sila ng pang-aalipin. Sa pang-aalipin, nagagawa nila na ang mga tao ay mailalagay sa kalagayan na mas masahol pa sa kamatayan. Ang tinutukoy niya rito, kumbaga, kung sa kamatayan kasi, sa konsepto ng kuffar, syempre, kung sa kamatayan nakapagpahinga na ang tao mula sa pang-aapi ng kanyang kapwa-tao, sa pangalipin, hindi. Tuloy-tuloy, kumbaga na impyerno dito sa lupa ang kanyang mararanasan dahil sa pang-aalipin. So ito yung masasaksihan natin sa marami sa mga bansang Muslim sa panahon natin ngayon. At maaring mas matindi pa ang kalagayan na ito sa mga bansang kuffar, sa mga bansang hindi Muslim. Iniulat ni Imam Ahmad at Imam Al-Hakim at Tabarani. Ito ay hadith na sahih mula kay Abu Umama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhiriz zamani rijalun ma'ahum siyat ka'annaha adnabul bakar. Nadarating daw sa dulo ng panahon ang mga tao na sila raw ay mayroong mga latigo. At ang mga latigo na ito ay parang buntot ng baka. Ganito inilarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, ang pagkakalarawan dito bilang parang buntot ng baka, so maaring ganito yung itsura niya. Unang maaring kahulugan. At pangalawa, di ba yung buntot ng baka galaw ng galaw? Hindi man tumitigil yun, galaw ng galaw yun. So maaring yun din. Ang kanilang mga latigo ay parang buntot ng baka kasi galaw yun ng galaw. Hindi yun tumitigil. Namamalo yun nang-aapi sa mga tao. Kaya ganito siya inilarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal-iyadu billah. Yugduna fi saktillah, na sila raw ay kumbaga magsisimula sa umaga na kinamumuhian na sila ni Allah. So isipin niyan, umaga pa lang, kinamumuhian na sila ni Allah dahil sa kanilang kasamaan. Umaga pa lang, kinamumuhian na sila ni Allah. Wa yurihuna fi gadabihi. At sa gabi naman, aabutan sila ng gabi na sila ay kumbaga kinapupuutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So sinimulan nila ang kanilang mga araw sa galit ni Allah at sa dulo ng araw nila, winawakasan nila ito sa puot naman ni Allah. Ibig sabihin, napakasama talaga. Napakasama ng kanilang mga gawain. Wa khabaru haula'i wa masiruhum madhkurun fi sahih Muslim. At gayon din nababanggit sa hadith na iniulat ni Imam Muslim, iniulat ito ni Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanafani min ahlin nari lam arahuma. Meron daw dalawang uri ng tao, dalawang klase ng tao sa impyerno na hindi pa nakikita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. First time niyang makita doon sa impyerno. Sa itong mga ganitong hadith na nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga parusa sa impyerno bilang halimbawa, ang marami dito ay kumbaga nakita niya sa panaginip o nakita niya doon sa Al-Isra wal Mi'raj. Pero dito, ito, maaring isa ito sa mga
panaginip o kaya ipinakita sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na meron daw dalawang uri ng tao, dalawang klase ng tao sa impyerno na pinarurusahan doon, syempre, na hindi pa niya nakita. First time niyang makita ito doon. Qawmun ma'ahum siyatun ka'adnabil bakar, yadribuna bihan nasu. Yadribuna bihan nasa. Yung unang niyang binanggit, mga tao na sila ay may daladalang mga latigo. At ang latigo na ito ay parang buntot ng baka na hinahampas nila, pinapalo nila sa pamagitan nito ang mga tao. Hinahampas o pinapalo nila sa pamagitan nito ang mga tao. Wanisaun kasiyat ariyat. At mga babae na sila ay may damit, pero sila ay nakahubad. Wamamailat, mailat. At sila daw ay, kumbaga, mamilat, naglalakad na mailat, na kumbaga gumigewang-gewang maglakad, para kumikembot, ganun maglakad. Na kumbaga inaakit nila yung mga tao, kalalakihan kumbaga. So ganun sila maglakad. At gayon din yung kanilang mga ulo daw, sabi niya, ruusuhunna kaasminatil bakhti al-maila. At ang kanilang mga ulo daw ay katulad ng likod ng camel o katulad ng yung asmina kasi dito, yung likod, yung tinutukoy, yung kanyang yung hump ng ng camel. Pero dito sa translation ng IAPH, ulo ng camel yung tinukoy. Pero pag asmina kasi, yun yung tinutukoy, ibabaw na parte ng camel. At yun yung kinikilala na asmina. So yung ulo daw nila, ang hugis nito ay katulad ng likod ng camel. La yadkhulna al-jannata, ang mga babae raw na ito ay hindi papasok sa paraiso. Wala yajidna rihaha, at hindi nila maaamoy kahit ang amoy ng paraiso. Wa in rihaha la yujadu min masiratin kada wa kada. Kahit pa ang amoy o ang halimuyak ng paraiso ay naamoy kahit pa sa malayong paglalakbay ng ganito kalayo, ayon sa binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mula rito sa hadith na ito, balikan natin muna yung mga pulis o mga nagpapatupad ng batas na nilalatigo nila yung mga tao. Kasi dito nga, unang-una nababanggit, sila ay nasa impyerno. Sila ay nasa impyerno. Ngayon, nakita sila roon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nasa impyerno, na maaring pinakita rin sa kanya ni Allah ang kalagayan ng mga ito sa lupa, ano yung ginagawa nila sa lupa, kaya sila naging karapat-dapat na maipasok sa impyerno. Yun nga, na sila ay nangaapi sa mga tao at nilalatigo nila ang mga tao. At ang kanilang paglalatigo o ang kanilang latigo ay katulad ng buntot ng baka. Na katulad ng binanggit ko kanina, maaaring ito ay literal na hugis, buntot ng baka, ganun kanipis. O ito ay walang tigil, na katulad lamang din ng buntot ng baka, ng buhay na baka sa paggalaw. So dito malinaw na binanggit na ang mga tao na ito ay nasa impyerno at maaring kahit Muslim pa sila. Kahit Muslim pa sila, kabilang ito sa mga kasalanan na kung hindi sila makakapagtauba rito, magiging dahilan upang sila ay mapunta sa impyerno, waliyadu billah. At ito yung masaklap sa nangyayari ngayon sa mga bansang Muslim. Huwag na lang tayo lumayo sa mga bansang Muslim na mayroong mga diktador, may mga nagahari-harian. Dito na lang sa atin sa Pilipinas. Dito sa atin sa Pilipinas, marami ditong mga politiko na Muslim, ginawa na nilang paraiso ang mundo. At tuwing eleksyon na lang, halos araw-araw may mababalitaan kayong patayan, laging laman ng balita, Maguindanao, o kaya Cotabato, at iba't iba pang lugar ng mga Muslim, pinatay, o kaya inambush. Yung mga ganitong pangyayari
ay dulot ng mga tao na katulad nito, na sila dapat yung nagpoprotekta sa kapakanan ng mga tao, pero wala silang pinoprotektahan liban na lang sa sarili nilang kapakanan. Kaya nga, sa mga panahon na ito, halimbawa, na malapit na naman ng eleksyon, may kita mo talaga kung anong klaseng tao ang marami sa mga Muslim, kung anong klaseng tao sila sa kanilang paninindigan sa mga usapin na may kinalaman sa politika, at may kita mo ang marami sa kanila, wala na sablay talaga, lalong-lalo na sa politika. Doon na uminog ang kanilang buhay. Ang Islam, ginagamit na lang nila. Ginagamit na lang nila pangalang Muslim, kesyo ganitong tribo sila, ito yung tatay niya, ito nanay niya, ito yung angkan niya, apo siya ni ganito, ganyan. For convenience. Para lang ipakilala sa mga tao na siya ay nagmula sa marangal na angkan, pero yung gawain naman niya hindi naman marangal. Ganun na lang ang kanilang buhay. Nagagawa nila yung mga ganyang kasamaan, papatay sila para sa pananatili sa kanilang posisyon sa gobyerno, kasi ginawa na nilang paraiso ang mundo. At ibibigay talaga ito ni Allah sa kanila. Maaring dudulutin ni Allah na maghahari nga sila dito sa mundo. Magiging parang paraiso para sa kanilang mundo. Kung titignan nyo, napakayayaman ng mga yan. Napakalalaki ng kanilang mga lupain. Kung maglakbay ang mga yan, grabe. Ang dami pa nilang mga kasama. Bukod sa mga bodyguard, mga yaya, maid. Biruin nyo, daming tao na yun, papasweldohin nila sa isang araw bago magastos sila ng milyon sa isang araw sa pagpapasweldo at sa lahat ng mga ginagastos nilang iba't iba pa. Saan nila kinukuha yun? Saan nila kinukuha yung ganung mga halaga? So pinahintulutan yun ni Allah, syempre, para maging pagsubok sila sa iba pang mga tao. Pero bandang huli, yun maaring masasama na sila sa mga uri ng tao na ito na nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa impyerno. Na dapat sila sana yung nangangalaga sa kapakanan ng mga tao, pero sila pa ang nangaapi sa mga tao at wala silang pinangangalagaan liban na lamang sa sarili nilang kapakanan. So napakamapanganib yung ganyang mga ligaw na ideolohiya na lumalaganap sa mga Muslim, na masyado silang panatiko sa politika, na para bang diyan na umiikot ang lahat. Hindi diyan na umiikot ang lahat. Ang Muslim, dapat ang buhay niya umiikot kay Allah. At wala siyang gagawin, liban na lang na ang gawain na yon ay alang-alang kay Allah ayon sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon balikan natin yung sumunod na bahagi ng hadith, kasi interesante ito eh. Bagaman wala nang kinalaman ito doon sa mga pulis na nanlalatigo. Etong nisaun kasiyat ariyat, yung mga kababaihan na nakadamit pero nakahubad. Yung paliwanag dito ng mga scholar, kasiyat, ibig sabihin meron silang kiswa, meron silang damit. Pero sila ay ariyat, oryan, nakahubad. Paliwanag nila, sila ay may damit pero nakahubad. Kasi nangyayari, sa mga Muslim na lang, halimbawa, sa mga babaeng Muslim, mangyayari na meron silang damit. Nakaabaya, oo. Pero masikip o kaya manipis ang tela na maikli. Kumbaga nalalabag ang lahat ng mga kondisyon ng hijab. Na dapat ang damit ng babae, ang kanyang suot na damit, ay mayroong sapat na haba, sapat na luwag, sapat na kapal ng tela, na natatakpan nito ng sapat ang kanyang aura. Pero maaaring mangyari yung babae, nakadamit lang, oo. Pero kulang ang kanyang pananamit. Kumbaga yung kanyang pananamit, tinatawag niyang abaya, yung kanyang hijab, para magpakitang tao na lang, para purihin siya na mamahalin yung kanyang damit, o purihin siya na magandang hugis ng kanyang katawan. Yung iba pang naghihijab, waliyadu billah, nakikita pa yung buhok, ilang bahagi ng buhok, at meron pa naghihijab na sinasadya nilang lalabas sa kanilang hijab yung dulo ng kanilang mga tenga para makita ng mga tao yung suot nilang mamahaling perlas o suot nilang mamahaling mga hikaw.
So sila yun, ito yun sila, mga kasiyat o ariyat. At mainam na nabanggit na rin ito kasi magandang maipaalala ito sa mga tao. May paalala ito sa mga Muslim, lalong-lalo na hindi sapat na nadadamitan ang babaeng Muslim. Dapat sapat at kumpleto ang kanyang pananamit. Kasi maaaring mangyari pa nga niya, may nakikita pa nga ako yung iba nakanikab pa nga pero kita naman ng paa. Ang ikli ng kanilang damit, lumalabas na yung binti nila kapag naglalakad sila. Samantalang, mas obligadong takpan ng babae ang kanyang paa kaysa sa kanyang mukha. May pagkakaiba ng opinyon tungkol sa pagsusuot ng niqab, pero nagkakaisa mga scholar na dapat natatakpan ng paa. Nasa sala man ng babae o wala sa sala. Wajib na matakpan ang paa. So ito yung mga kasiyat, ariyat. At napapanahon ito kasi ganyan ay marami sa mga Muslim ngayon. Ngayon doon sa mga abaya na may kulay, di ba uso ngayon yan? Merong pink, merong red. Mas mainam magsuot ng mga kulay ng abaya, inshallah, na neutral yung kulay, inshallah. Kung magsusuot ka man ng ibang abaya na liban pa sa itim, di ba yun naman nakasanayan, itim, kung magsusuot ka ng gray o kaya dark blue, mga ganong kulay, mas mainam ang mga ganon, inshallah, kaysa magsuot ka ng mga kulay na agaw pansin. Kasi ang layunin ng hijab, yung matakpan ng babae at hindi mapansin ang kanyang kagandahan, hindi yung ipangalandakan pa ito. So itong mga kasiyati ariyat, hindi na natin muna pinag-uusapan yung kuffar na kababaihan dito. Wala na, nandun na sila, laglag na sila sa kondisyon ng hijab. Pero marami sa mga kababaihang Muslim, nalalabag talaga nila ito. Na akala nila sila ay nakadamit, pero sila ay nakahubad sa totoo lang. Pero syempre, maaari rin namang paglabag sa hijab, yung babae, maayos yung kanyang hijab. Pero ugali naman niya, sa ugali siya may problema. Kung makipag-hagikgikan sa mga lalaki, makipagbulyawan sa mga lalaki, kung ano-ano, labag yun. Paglabag din yun sa hijab. Ang hijab hindi lang damit. Ang hijab, napapaloob din dito, syempre ang ugali, asal ng babae. At syempre ang hijab, hindi lang yun para sa babae, para sa lalaki din. Kumbaga, ibig sabihin, kapag ang isang babae nakahijab o yung merong babae, nasa lalaki ang obligasyon na ibababa niya ang kanyang paningin at hindi na siya titingin sa mga kababaihan at iba't iba pang mga magagawa niyang paglabag. At syempre, lalaki, kumbaga may hijab din para sa lalaki na matakpan ang kanyang aura, insyaAllah. So bukod doon sa kasiyat, ariyat, mumilat, mailat. Ang kanilang paglakad daw ay, kumbaga, mailat, kumbaga, hindi sila diretsong maglakad. Kumbaga, sinasadya nila na ang kanilang paglalakad ay maging kakaiba sa layunin na makaakit sa mga tao. So yun nga, yung paglabag sa hijab, hindi lang sa pananamit, pati sa ugali ng babae, maaring magkakaroon ng paglabag sa hijab. O sige, maaring yung babae, o naka-nikab, nakaabaya na sobrang luwag, itim na itim, tapos mahaba, natatakpan ang kanyang paa, nakagwantes pa. Pero pag maglakad naman, kumikembot. Tapos sa papabanguhan. At kapag makipag-usap sa mga lalaki, hindi matinong kausap. Kumbaga, makikita mo na meron siyang layunin na mangakit sa mga lalaki. Madalas makipag-usap sa mga lalaki, tawa ng tawa. Malandi. Kumbaga, yung tamang term pala dun. Malandi. Alam niyo naman ibig sabihin nun. So yun sila. So yung paglabag sa hijab na nabanggit dito, hindi lang sa damit, pati sa ugali ng babae. At yung nababanggit naman dito na ruusuhunna kaasminatil bukhti al-maila. At ang kanilang mga ulo daw ay katulad ng likod ng camel na maila. Kumbaga may parte na mataas at may parte na mababa. Ito yung uri ng, kumbaga pinaliwanag ito ng mga scholar, yung isang hairstyle na ginagawa minsan ng mga kababaihan. Minsan hindi nila ito napapansin. Yung nakabalumbon yung buhok sa ibabaw ng kanilang mga ulo, kaya ito ay nakatulis na ganun, parang ang likod ng camel.
So hindi mainam na ginagawa ang ganito. So yun ay paglabag din sa hijab. At sa ganitong mga gawain, ang parusa sa kanila, hindi sila papasok sa paraiso. Pero syempre itong bagay na ito, hindi naman to kufur. Kasi maaring may babaeng ganun lang siya. Pero mananampalataya naman, pasaway kumbaga. Pero maaring, yun nga, hindi sila papasok sa paraiso, yung mga babaeng ganito. Kahit pa ang halimuyak ng paraiso, hindi nila malalasap o maamoy, kahit pa ang halimuyak ng paraiso ay maamoy kahit sa malayong paglalakbay, waliyadu billah. So ito yung panghuli sa mga tanda na maliliit na nangyari na at posibleng mauulit pa na mangyari o paulit-ulit na mangyayari. Yung sunod na natin na matatalakay, inshallah, ay yung mga tanda. Yung alamatul lati lam taka ba'd. Ang mga tanda na hindi pa nangyayari. Pero yung unang nabanggit dito ni Sheikh Omar Al-Ashkar rahimahullah, yung Audatu Jaziratil Arab, jannatin wa anharan, ang pagbabalik daw ng mga ilog at mga taniman sa Jaziratul Arab. Isinulat ito ni Sheikh Omar Al-Ashkar 1990s. Pero ito sa totoo lang, nangyayari na ito ngayon. Nung nagpunta ako ng Saudi Arabia, nandun ako 2005 hanggang 2012, nakita ko na ito. Na kung paano nilang nagagawa na magkaroon ng mga ilog at mga taniman. Ibig sabihin nangyari na ito. Doon sa libro ni Sheikh Omar Al-Ashkar, sabi niya hindi pa nangyari. Pero syempre, hindi naman niya alam na mangyayari na ito sa mga panahon pagkamatay niya. Pero nangyayari na ito. Pero inilista niya lang dito na hindi pa nangyari. Pero ang totoo niyan, nangyayari na talaga ito. At iba pang mga tanda na hindi pa nangyayari. Pero syempre, ma-identify din naman natin inshallah sa iba pang mga usapin dito. Kasi maaring naitala niya ito na hindi pa nangyari, pero alam natin, nasasaksihan natin ngayon na ito ay nangyayari na. Waliyadu billah. So, tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.